praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Serve Lord. Palapakan natin ng Diyos. May buntag sa tubiling Diyos. So, may buntag sa Diyos kanato. Salamat sa tubiling Diyos na i-apingan tayo proteksyonan sa gabi. Di ba ito imatag na aron na makapadayan ta sa pagpagdayang pagsimba paghimayan pagpasalamat sa tubiling Diyos. Pinagis sa pag-alala sa adlang ipapagulay ngayong isugod dito na ito. O atong isentro itong nagkasingkahan sa mga pagdayan, pagsimba, pag-himaya, pagpasalamat sa itong bilang ng Diyos. O sa pagsulit, pag-aabot na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko nabing mo ng mga Diyos ng wala. Yes, may nabi, God's lang, Diyos Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Pagbeto, Diyos na Istaya, Diyos na Sangga, Sunday Church, may buntag ang pinakamamalamas sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa tayong ngayon sa magkinabi, magdayang magsimba, mag-imayan, salamat kanimo. Bisa dali kami tapos sa Diyos, mo kami tapos sa mga tubanan. Bukubali kami o Diyos, pangunahan po kami o Diyos, ikaw magagayang kinamugan. Ikan sa pagsulod o Diyos, sa joyful song, solemn song, bisa pa sa Bible reading sa mga pagpasalamat sa mga kanakan, sa Bible study ng sumawali, sa pagandong sa lagi ng pag-ibig ng mga Diyos dito sa cross, sa pagbibigay hangtod sa closing prayer sa mga ibang. Inaw na Diyos, kung mag-awal ka na mo, bumigay sa presensya ng kagigamish ng Espiritu Diyos, kung kuha mo bumagkat lang sa karin sa taliwala Diyos, padayan tayo ko Diyos mag-aayos ng simple masunod sa mga problema sa pagsikutian, dahil ka mag-atag ko sa pinandanan ng tuwag sa pag-aampo Diyos. Kaya wala kayo na ikong mula ito. Umusap ka sa mga kanakan, di ka din nilokot, ipuliputan ng Diyos. Kaya ang Diyos, kasigon mo ang tapos sa Diyos, hallelujah. O sa Diyos, hallelujah, buhay kayo. Ang gugmaw kalaway na. Kaya ang yamang isaling salamatan, lamang dawat sa kumanang pangalan ng Diyos. All the highest is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Sa Diyos ako masari sa kanang panahon, panahon ko masari, anak kami, isa namin
we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Let us clap and praise the Lord. 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 Let us sing 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 and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen.
Praise God, maayong buntag sa tanan natin. Dayon atong buhi, ulay po ng Diyos sa mga glorious ones. Amen. Praise the Lord. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hand have made. I see the stars, I hear the rolling thunder that I throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art,
Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas mo ngayon, mapagkailanman, luwalhati
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our dear Lord Jesus. So I praise the Lord. Kaya pa ang dakilang pag-ibig, pagmamahal ng pagkatawa mo, pagbalang mo sa ating dakilang Diyos sa isang sa atin sa maging ito. Charles Lord, palabagan natin ang Diyos. Thank you, Beloved St. Teresa. Thank you, Beloved Mami, sa pagdala sa First Martial. At tayo may dadako sa ating Bible reading. Ang Bible reading po ay sa Kawikaan, Kapitulo 15. Proverbs 13. Ang matalinong anak ay nakikinig sa pagtutuwid ng kanyang ama. Ngunit ang nangungutyang anak ay hindi nakikinig kapag sinasaway siya. Ang taong nagsalita ng mabuti ay gagantihan ng mabuting bagay. Ngunit ang salita ng taong hindi tapat ay gagantihan ng karahasan. Ang taong naingat sa pagsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal dulot sa sarili ay kabahamakan. Ang taong tamad hindi makukuha ang hinahangan, ngunit ang taong masipag ay magkaroon ng higit pa.
sa kanyang hinahangad. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang taong masama ay gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya. Ang taong walang kapintasan ay iingatan dahil sa kanyang matuwid na pamumuhay, ngunit ang makasalanan ay mapapahamak dahil sa kanyang kasamaan. May mga taong nagkukunwaring mayaman, ngunit mahirap naman. At may mga nagkukunwaring mahirap, ngunit mayaman naman. Ang taong mayaman, kapag dinukot ay may patubos sa kanyang buhay. Ngunit ang taong mahirap ni hindi man lang pinagtatangkaan. Ang buhay ng taong matuwid ay parang ilaw na maliwanag, ngunit ang buhay ng masama ay parang ilaw na namatay. Ang kayabangan ay umahantong sa kaguluhan at pagtatalo, ngunit ang nakikinig sa payo ay nagpapahiwatig ng karunungan. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang hangarin na naantala ay nakapaghihina, ngunit ang hangarin na natupad ay nakapagpapalakas at nakapagpapasigla. Ang taong tumatanggi sa turo at utos sa kanya ay mapapahamak, ngunit ang sumusunod dito ay gagantipalaan. Ang mga turo ng taong may karunungan ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at malilalayo ka sa kamatayan. Ang taong may mabuting pangunawa ay ginagalang, ngunit ang taong taksil ay kapahamakan, ang kahantungan. Ang taong marunong umunawa kung ano ang tama at mali ay pinag-iisipan muna ang isang bagay bago niya gawin. Ngunit ang taong hangal ay hindi nag-isip. Ipinagkita niya ang kanyang kahangalan. Ang masamang sugo ay lumikha ng kaguluhan, ngunit ang mapagkakatiwalaang sugo ay nagpapabuti ng ugnayan. Ang taong ayaw tumanggap ng pangaral ay danas ng kahirapan at kahihiyan. Ngunit ang tumatanggap nito ay parangalan. Ang pangarap na natupad ay nagdudulot ng ligaya, subalit ang taong hangal ay hindi tumitigil sa paggawa ng masama. Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama, ay mapapahamak ka. Ang kapahamakan ay darating sa mga makasalanan saan man sila magpunta. Ngunit ang mga matuwid ay gagantipalaan ng mabubuting bagay. Ang kayamanan ng mabuting tao ay mamanahin ng kanyang mga apo, ngunit ang kayamanan ng makasalanan ay mapupunta sa mga matuwid. Umani man ng sagana ang lupain ng mahihirap, hindi rin sila magkinabang dito dahil sa hindi makaturwirang patakaran ng iba. Ang mapagmahal na magulang ay nagdisiplina ng kanyang anak, sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Ang taong matuwid ay makakain ng sapat, ngunit ang masasama ay magugutom. Ang marunong na babae ay pinagtag ang kanyang sambahayan, ngunit ang
hangal na babae ay sinisira ang kanyang sariling tahanan. So, napakaganda po ito mga minamahal. Ito ay mga wisdom mula sa Diyos. Amen? At dadako tayo sa pagbibigay ng mga pasalamat. Ating anyahan si Beloved Mami, Beloved Angel, Beloved Sir, Beloved Iron, sa pasalamat sa tingin ng Diyos. Can you prepare po? Ating tawagin si Beloved Angel, ng pasalamat sa tingin ng Diyos. All there is praise, glory, honor, power, might, thanksgiving belongs to Jesus. Sa maksud Diyos dahil sa madlang kita ng dahil simba kaniya sa professional lang kaya sa tulog semana sa good weather o sa iyang paglikay ka na sa mga taong lautan, espiritu lautan mga sa tibatian. Kung masama sa atong Diyos sa mga new opportunities and mga achievements o sa mga blessings sa pagtrabaho o napasama sa kusang Diyos sa mga panalangin sa material, physical, financial, spiritual o mga kutong at may alas ng Diyos. Thank you, Beloved Angels, pasalamat sa tingin ng Diyos. Church Lord, palapakan ito ng Diyos. Sa sunod pagtawag si Beloved Iron, pasalamat sa tingin ng Diyos. All that is glory, honor, and thanksgiving belongs to Jesus. Napasalamat mo sa isang bagay na sa pagsigaw ng kanina. Napasalamat mo sa pagkabayang sa Lord ng Lord sa pagkakaw, sa pagtrabaho, iting Christ, Jesus Christ, sa akin mo sa pagkabayang ng pamilya sa private pagkabayang sa Pino sa pagpapalinyan ng pagkabayang sa mga tao sa photos, tayo ng mayat sa mga sa poetry ng Diyos. Thank you, Beloved Iron, so pasalamat sa tingin ng Diyos. Church Lord, palapakan. At sa sunod pagtawag si Beloved Sir, pasalamat sa tingin ng Diyos. All that is praise, glory, and power is to you, Lord Jesus. Pasasok ka kita sa mesa, at kita ang malay na si Mark Kamutaga. Pasasok ka kita ng babae ng ipapingas at matawag buhay at ibig sa Diyos ka siya sa mga wawag sa kahaway. Pasasok ka sa pagkakas sa simana, at sa mga palagaw, sa trabaho, sa mga pagkakalay. O sa gano'n sa pagkatayan o panalangin sa materials, kaya siya naman sa spiritual. O dito doon, talang nalog niya masamba sa buhay ng Diyos. Church Lord, palapakan ito ng Diyos. Thank you, Beloved Sir, sa pasalamat sa tingin ng Diyos. At ang sunod pagtawag si Beloved Mami, pasalamat sa tingin. All that is praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to Jesus. So, praise God. Basta naman sa lahat sa kumpuy bilay ko ng Diyos sa ito ng rasyon panalangin. May mga sa mga financial, material, physical, o sa spiritual, sa
salamat sa kayo sa kabalatian o sa tanang mga grasya ng uboy sa buong pamilya. Salamat sa kayo sa kabalatian ni Mama o sa mga yung pag-amping, sa blood husband sa yung pag-travel, sa pag-travel. Sa asa kami, sa kanila, Ginoo, mag-uban ka na ito. Salamat sa kagayunan na kita hiusa sa magdalay ng medyo sa pagsimbahan niya. Kung nilang kutog, tanang doon, himaya, pasido mo kahong mo kusog at walang sa pambuhi o dalay ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord, my salamat sa inyo. Serve the Lord. Palabagan ng Diyos. Salamat sa inyo. So, dadago tayo sa ating Bible study. Ating Bible study ay sa Book of Matthew pa rin. Series of study in this book. And we will start with verse 23. Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Chapter 8, verse 23. Karugtong lang po ito sa ating pinag-aralan kagabi. Ating pinag-aralan kagabi ay tungkol sa pagpapagaling ng mahal na Jesus at mga katanungan at sagot ng mahal na Jesus sa mga nagtatanong sa Kanya. Most particularly about following Him and about the faith, because a person who has faith, as he said, but in the eyes of the Lord, if that faith alone, without work is dead, according to the gospel, according to the book of James, beloved James. Faith alone, without work, is dead. So, this is all about how Jesus answered the question of those who would like to follow Him, particularly in verse 22. So let us start with verse 23. So guys, sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya. So ito yung karugtong dito sa ating pinag-usapan na gusto nilang tumawid sa kabilang lawa nung nakita ni Jesus na maraming tao sa kanyang paligid. Gusto niyang sumakay sa bangka at tumawid doon sa kabilang dalampasigan ng lawa. Kaya sumakay siya dito sa verse 23, yun na yung karugtong na sumakay siya. Kasi naantala siya noon dahil merong nagtatanong at meron siyang pinagaling. So ito, a continuation of this passage. Sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya. At habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan
natatabunan na ng malalaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising. Panginoon, iligtas niyo po kami. Malulunod na tayo. Ito yung senaryo na para bang yung iba kung pinusupo ka, parang magdadoubt ka. No? In this situation, because all of the sudden, the situation was very critical. No? But, alongside with this situation, Jesus managed to sleep. No? He was sleeping. Although, in fact, and in truth, when you are in a boat, sailing with, confronting with the big waves, no? Makakatulog ka ba? Di ba? Can you sleep with that situation? Maybe an extraordinary event like this, no? When Jesus was sleeping, even though the people around him were panicked, no? Because of the situation. Strong wind, big waves, no? And then of course the current of the water also is strong, no? Because of the wind, no? Strong wind. Then why Jesus was still sleeping? No? Then if you have wisdom, you will know. Why? Because this is a way of testing his disciples, testing the faith of his disciples. No? So, when Jesus was awakened, what does Jesus say to them? Ano sabi gisulti niya? No? Sumagot si Jesus, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kita niyo? If you have the wisdom, without referring to the answer of Jesus, no? Kung dito ka lang magbabasa sa 23, 24, 25, then you have no wisdom, you will criticize Jesus. Diba? You will criticize. Will come up in your mind that Jesus is not a good leader. No? But in one side, this was happened in order to test his disciples. And it is true that indeed Jesus tests them. Diba? Bakit? Kasi sabi niya bakit ka natatakot? Kaya liit ng inyong pananampalataya. Diba? So, Jesus answered with a question and a conclusion that his disciples has a very, very
little faith to Him. Diba? Why? Because if you have faith to Jesus, since Jesus is within, together with you, He will perish if you will drown, di ba? The boat will sink. Di ba? Alam mo yan eh. Nandiyan yung Panginoon eh. Papayagan ba yung papayagan ba niya, di ba? Kung mataas yung pananampalataya mo sa Panginoon, di ba? Hindi mangyayari. Kasi makapangyarihan yung Panginoon ko eh. Di ba? So, you will not doubt. You will not panic if you have strong faith because Jesus is with you. Even though in our time, sometimes we are in a shaky moment. We have in trouble. Jesus is not sin with us. No? Not like in this story that Jesus was with them. Diba? But in our lives, diba? When we will be confronted with this, the same situation with this. And then we know that we are alone. We know that we do not have Jesus with us. But because you have a genuine faith to Him, diba? Genuine. No? Not just strong, but genuine faith. No? Iba kasi yung genuine. Talagang maaasahan yun. Strong, pwede pa magpalya yun. No? Pero pag genuine, talagang sinabit mo na yung sarili mo sa Kanya. When the same situation with this, no? Or similar situation, or we can say critical situation, although not like this, no? But any other situation which would endanger our lives, diba? So we think that we are alone, no? For an ordinary worshipper, follower, if like this faith, no, little faith of His disciples, no, you will also panic. But if you have same situation but genuine faith, di ba? Naakay genuine faith, sinurrender mo yung sarili mo sa Kanya, iba yung sitwasyon. Yan. Kasi alam ng Diyos eh, kapag ikaw ay nananalig sa Kanya, no? At maraming pagkakataon sinasabi niya, hindi ko kayo pababayaan. Hindi tayo niya pababayaan. Kaya sometimes when we will be confronted with a situation which is critical, no? And we would remember His promise, no? Then expected already that when you will become, or when
you will survive that critical moment. You will acknowledge His presence. You will acknowledge that Jesus is the one who saved you. Diba? So, like for instance, in my case, when I was confronted with an accident in Kandungan, so if not for the help of divine, if not for the help or intervention of divine being, diba? I would say that I was dead on that time. So many instances in my life that I acknowledge that Jesus did. Jesus saved me. In those critical moments. Even though He was not with me physically, but in my mind and in my heart, He is with me. Yan po mga kaibigan. So, sometimes, because we are just human, we feel during danger, during we are in danger. Of course, we feared so much to our lives. Mahadlog yun na. Kaya tao naman tayo. Pero kapag ikaw ay siguradong-sigurado na naglilingkod ka sa totoong Diyos, na ang pinaglilingkuran mong Diyos ay totoo, na ang pinaglilingkuran mong Diyos ay tapat, di ba? Di ba? Minsan, nawawala agad yung takot natin. Kasi iniisip natin, naglilingkod tayo sa tamang Diyos, sa totoong Diyos, sa makapangyarihang Diyos. Amen? Yan po mga minamahal. So, we are lucky because compared to the disciples, because we can sum up, we can easily conclude and by doing that would increase our faith, no? Because of the writings that we have, the Bible that we have. Kasi nakikita na natin anong mga nangyayari, nababasa natin, paano nangyari. Kumbaga, alam natin lahat. Pero sa panahon ng mga apostoles, hindi naman nila alam. Diba? Kaya, tayo, sabi nga ng mga Jesus na bulahan kung mga wala kakita niya, pero nagtuo niya. Bulahan kung wala nakakita niya, pero nagtuo niya. Nga naman. Kaya baluman ang Ginoo nga. Kaya baluman si Jesus nga, mas pabor sa ato kay na mabasa na ato tanan. Kumbaga, may buwan na tanan
script na may writings. Di ba? Halimbawa, performer ka of a drama or an actor that you have a role to perform with a movie, and then of course you know already what will happen from the very beginning of that movie until the end because you have the script. That is why we are so lucky as Jesus labeled that to us. Yan yung sinasabi niya, bulahan ka. No? But even though that is the very reason, no, that we have hope of our salvation because of this and the words from the mouth of Jesus, many people fail. Daghang gihapon tao nga wala gihapon sila madanagi sa liwanag o sa suga nga gusto nga kanan na ay or dala ng mga Jesus, no? Gusto ni Jesus na madanagan silang tanan o madanagan kang tanan, pero ang tao mangod kay mulikay tungod kay wala sa pagtuo, tungod kay lahi ang ilang nakakunan, lahi ang ilang katuuhan, mo na diha ang problema. So mo na diha ang problema. Although nakalatag na tanan, no? Bulahan ta. Pero musugod ba ang kalaban? Basta-basta na lang inana, dili po. Mangita ko na siya kanang pamaagi nga failure yapon ang tao sa pagsunod ni Jesus. Sa pagsunod sa Ginoo. Mao na nito ko sa ato akaron. But there is the wisdom. Of course, this wisdom is always emphasized here. In the Son of God's Happy Church, this wisdom is always emphasized. What this all about? About kanang recruitment. When you read the Bible from the very beginning, when God called Father Abraham, diba? Can you read a single verse that Father Abraham recruited? You cannot find any verse that would be used as basis for now that Father Abraham was engaged in recruitment. Wala din na. Why? Simple lang kayo. Dili na kinahanglan ang tao rekruton. Dili na kinahanglan ang tao rekruton para mangalagad sa Diyos. Napakasimple lang. I told you the wisdom. We always emphasize that wisdom. The 4 elements. If that person is honest and good, is honest to himself, good enough
No? To acknowledge the very love of God, di ba, to us. For God so loved the world and He gave His only Son, and whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Di ba? Love mo na. No? So, kung kaya niyang i-express, no? Kung nakita niya ang gugma sa Diyos na iyang na-receive, di ba? Then, he can express to himself that love also towards the Lord, di ba? God loves you. Of course, siyempre pag kita gusto natong, di ba, nagpakita tagugma sa ating singkatao, gusto sa nato nga makita nato nga, makita ko nato siya nga, nahigugma po nato. Ganun din ang Diyos. Di ba? Kaya ang Ginoo nagigugma sa tuwa, dapat kita tao magpakita kung gugma sa iya. Pero that's our understanding. But God would only require us what? Kung saan may require sa Ginoo nato? Kung saan require sa Ginoo nato? Di ba? Ingon siya sa mga Israelita, dili ko ganahan na ninyong mga handog, kanan yung mga sinunog na handog, kanan yung mga rituals, kanan yung mga ihatag kunuhay sa kuwa, dili ko ganahan na. Because all of that are mine. All of them, all offerings are mine. Iyahan ko, no? So, din na naginanday ihatag sa Ginoo. Kung saan may gusto sa Ginoo? Ingon siya, no? And the book of Psalm, ingon siya, ang ako lang yung gusto sa inyo, magpasalamat lang muna ako. In that word, you will go back to the wisdom that I said earlier, that we always emphasize here. The wisdom of the so-called four elements that all people are enjoying. Gina-enjoy na sa mga tao, basta buhi pa siya. The water, the air, the earth, and the fire. Four elements. Babalik at babalik ang tao dyan. Yan yung pagpapakita ng Diyos sa pag-ibig niya sa tao. No? Masama ka man o hindi masama, mabuti ka man o masama, lahat binigyan ng Diyos ng tubig. Lahat binigyan ng Diyos ng hangin. Alam niyo ba yung hangin at saka yung init, yung fire, kailangan yun eh. Kailangan mag-work sila hand in hand so that we can breathe. Diba? Sabihin mo kailangan, hindi kailangan ng fire. Pero, you need air. And that air would not move without fire, without heat. No? So yun po mga minamahal.
babalik at babalik ka rin sa 4 elements na yan. Pag totoo kang tao, na-receive mo yan ng libre, yung hangin, na lagi mong, di ba, libre yan, malinis na hangin, libre lagi yan. Walang meter yan eh. Ibinigay ng Diyos ng libre sa'yo. Di ba? Pag totoong tao ka, tapat ka sa sarili mo, kailangan pa bang i-recruit ka para papurihan ng Diyos? Para pasalamatan ng Diyos? Di ba hindi na? Normal ka naman. Ipinanganak ka namang normal. Mayaman ka nga eh. May estado ka sa gobyerno. Di ba? Maganda ang profesyon mo. Matalino kang tao. Pero bakit hindi mo naiintindihan ito? Bakit hindi mo naiintindihan? Na hindi ka mas mataas sa Diyos. Granting without admitting. Some people would claim, hindi naman ako gustong pumunta dito sa libutang ito eh. Di ba? Hindi naman ako pumili dito eh. Di ba? Pero nandito ka na eh. At kapag nandito ka na, ayaw na rin mamatay. Di ba? Ayaw mo na mamatay. So, siyempre gusto mong gumamit ng kabutihan ng Diyos. Tubig, hangin, earth, fire. Diba? Kasi ayaw mamatay. Diba? Hindi mo gusto dito. Hindi mo ginusto. Hindi mo pinili. Nilagay ka lang dito sa mundo. Pero nag-i-enjoy ka. Hindi mawawala yan. Yan ay katotohanan na hindi mo pwedeng baliwalain. Nag-i-enjoy ka sa hangin, nag-i-enjoy ka sa tubig, nag-i-enjoy ka sa earth, nag-i-enjoy ka sa fire. Di ba? Yan po mga ganun. So, as I said, if you are a person of integrity, a person of honesty, you should be grateful and thankful to the Lord. Amen? So, ang pangutana karon, saan mo pagkuhan sa Ginoo? Saan mo pagpasalamat sa Ginoo? Of course, what we did today is to honor the Lord, to give thanks to the Lord, to be grateful to the Lord. Hindi, ano gagawin mo? Ano ba bang iniisip mo? Ano bang iniisip mo? Di ba? Maraming paraan sa pag-express ng gratefulness, pagiging thankful. Maraming paraan. Pero isa na ito. Sinunod mo ang kautusan ng ating dakilang Diyos na mangilin sa araw ng Sabat. Napakalaking ano yan, hindi basta-bastang gawa mo yan. Sa mata ng ating dakilang Diyos, napakalaking puntos yan. Kasi diyan mo malalaman ng Diyos kung siya ba ay nasa puso natin. Siya ba ay nasa puso natin? Kapag pumunta ka dito, pumapalakpak ka, sumasayaw ka, umaawit ka, di ba? Nanigluhod ka sa pagsamba, nagpapakita yan ng
taos-pusong paggalang sa ating dakilang Diyos. Taos-pusong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. If you kneel down in His presence, if you sing, you clap your hands, you jump, those are things akin to be grateful or thankful to God. So, showing that God is great. God is a high being. No? Kana bang kanimong pagpakanimong Ginoo, no? Galuhod ka, nag-aampo, nagkanta, di ba? Di mo kita nimo usa sa pagpaubos na nimo, pagkilala nga ubos ka sa Ginoo, nga mubigod ka sa iyaha, di ba? Mga gesture nga sa uban dili na kuno kinahanglan, no? Dili na kuno kinahanglan luhod, dili na kuno kinahanglan nga kuan ang sa pananiha, no? Dili na kinahanglan ubayo sa kamot, no? Ngano man siguro ilang una-una ano nga pantay sila sa Dios. Pantay sila sa Dios. Labaw sila sa Diyos, no? O wala yung Diyos. Pagkitang tao lang ang ilang mga pagsimba-simba ko nung ay. Pero for us, we should acknowledge the presence of the Lord with humbleness and humility. We should, as much as possible, we give what we can do, what we have. Kung sa man lang akong kayang buhaton, ihatag nato sa Ginoo. Kung sa may laan nato, ihatag nato sa Ginoo. Kung sa kaya nato, ihatag nato sa Ginoo. Diba? Kaya nato magluhod, kaya nato mag-clap, mag-sing, diba? We can perform all this. Malay natin, itong mga ginagawa natin ay sapat, o kung hindi man sapat, at least mapansin tayo sa Panginoon na tayo, yung ating mga ginagawa ay pasasalamat natin sa Kanya. Kasi yun yung gusto niya eh, pasalamatan natin sa siya eh. Di ba? Malay natin, yung mga ginagawa natin ay nagustuhan ng Diyos. Pero kapag hindi niya nagustuhan, hindi naman din niya iisipin na masama. Kasi hindi naman masama yung ginagawa natin. Di ba? Hindi naman masama yun. Di ba? Ang masama, kapag hindi ka lumuluhod, nagdadasal ka, hindi ka lumuluhod, masama yun. Diba? Napakasama yun. Maliban na lang kapag nasa sitwasyon na hindi ka naman pwedeng lumuhod dyan kasi mapukit yan. No? Hindi ka naman pwedeng lumuhod dyan kasi ganito, ganyan. No? May mga balido or valid reason. Kung nasa loob ka ng church, no, you are in the midst of worshiping Him, di ba? Wala yung rason. You have to bow down. You have to kneel down.
you have to show the things as proof of your itong pag-paubos sa mga kaugalingon before God. Diba? Kita dito usahay, kung muyuko nga ni, mulabay sa atong tungod, maka-appreciate ka ng tanan. Uy, kabutan ko yung bata. Pero kung baras-baras na din ha, na yung mga tao nag-istorya-istorya, na baras-baras sa diha, wala hindi mo inihay, kung sumisipon din mo, why ayaw ni ba matuloy magandang asal. Diba? So, there are differences, no? There are differences in every move that we take, every action that we take. Na kasi mga, diba? As may ganahan sa Ginoo, kanang during pag-ampo nagluhod ng isa, ang isa nagtindog o naglingkod. As may ganahan, kung ikaw ang Diyos, although dili ka Diyos, pero kitagaan kag kapareho o pamuna-muna sa Ginoo. Di ba? We have the same kuwan sa Ginoo. Pareho tag kanibitong kuwan sa muna-muna, pero pawal ko lang ang Ginoo. Pero the same ang atong kuwan. Kaya special ta. We are created in His image. So, inala ko na Ginoo. So, although you are not God, pero kigulo ka mo timpla-timpla, kigulo ka mo analyze, diba? Kigulo ka mo timbang-timbang, mas may mayo. This person who prayed and at the same time, nakalugod siya. Then this person praying at the same time just standing. Diba? So, ikaw, ibang-ibang na nimo, asa may mas maayos sa ilahan ka. Asa may makita din mo mas sincero. Di ba ka nakalugod? Kaya lisod na ang posisyon sa nakalugod. Lisod siya. But you offer that even though you are not in good position. Diba? Pero pag nagtindog, normal lang. Wala kahirap-hirap. Pero pag luhod, lisod. May kaunting sakripisyo kaysa nakatindog. Asa may mong ganahan anak, ikaw ang Diyos. Katong nagsakripisyo o kanang wala magsakripisyo. That's how. No? In relation sa atong topic karon, which is the test about the faith of the disciples. So although we could not compare the situation in our situation and the situation of the disciples, but we are lucky, as I said, compared to them. And even Jesus said, we are lucky. Although we haven't seen Jesus, although we are lucky. Wala kakita niya, pero we are lucky. Mas maayo pa ta kaysa mga nakakita sa niya. Kay namin atong basis good sa atong paglilingkod, sa atong pananampalataya, pagsimba niya, na basis. Kaya namin atong mabasa. No? Pero sila wala pa. No? So, kita mo mas
lamang kasirahan. So, kung sila dilibluhod, mas lamang ta kay nakibalo ta nga bisan si King Solomon, the great king in Israel, when Solomon prayed to God, he always knelt down. Nakaluhod siya. Itataas yung kamay niya. Even King David, even the prophets, even Jesus himself. Di ba? When he was in Gethsemane, di ba? Hindi lang naman siya nakaupo at saka nakatayo. May mga times na didi-describe na nalituhod siya. Di ba? He is the Son of God. Di ba? Pero nagpakumbaba siya. Di ba? Muna'y pagpakita nato, isa sa pagpakita nato sa ato ang pananampalataya. Kaya diri sa atong gisutan, ang test diri ay kuan man kanang